Magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Salamat sa Panginoon na muli ay nandito kayo upang makapakinig ng salita ng Diyos. Isamahan niyo po akong tumayo at ating pong basahin ang ating text na makikita sa James chapter 1 verse 19 to 20. Say amen po kung nakita na po ba? Nakita na po ba? Okay, so sabay-sabay po natin siyang basahin. James chapter 1 verse 19 to 20. Ready? Read. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Natili po tayong nakatayo at tayo po ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Let us pray. Dakila namin Diyos na magpangyari sa lahat. Lord, salamat sa opportunity na naman na kami po ay makapakinig ng iyong mensahe sa hapong ito. Dalangin po namin, Panginoon, kayo po inyong gabayan. Paunawa mo sa amin, Panginoon, ang mensahe. Sa oras na ito, Panginoon, kung mayroong mga hadlang na kasalanan, sana ito na gitna namin itong pinapahayag. Tawarin kami at hugasan niyo na dugo sa lahat ng kalikuan upang walang mong hadlang sa malayang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Kami dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Tayo na po tayong hope. So, ang ating pong topic sa hapong ito ay Christian living. Specifically, sa controlling anger. So, sa ating pagkokontrol, sa ating mga galit. So, ang ating pong tema sa hapong ito, true righteousness listens, speak wisely, and controls anger. So, sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay, marami po tayong mga na-encounter na situation na kung saan ay napupupok tayo into anger. Pwede sa tahanan, na-encounter natin yan, sa trabaho, sa ating mga relationships, sa mga kaibigan natin. Yet God words teaches that human anger does not produce righteousness. So hindi po makakapag-produce yan ng righteousness. Therefore, learning to control anger is essential for Christian living. So, napaka-importante po